Magandang araw po sa ating lahat. So, ngayon po, ang atin naman pong tatalakayin or magbibigay po ako sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol sa kung paano kayo mag-review para sa nalalapit na PNPA entrance examination this coming March 7, 2021. So, kung kayo po ay nahihirapan mag-review, hindi niyo po alam kung saan kayo magsisimula, so para sa inyo po itong video na ito. Stay tuned lang po kayo dyan and don't forget to subscribe for more update po. Una po, mag-practice po tayo ng online exam. Marami pong mga online exam na nagkalat sa Google, mga sample. Isa na lang din dyan yung top notcher. Nagbigay po sila ng answer key, no? Ng sa mga tanong nila doon. So, practice tayo, practice ng practice hanggat sa yung utak natin mas madali nang makaintindi, no? Kahit sa isang basahan lang natin, maiintindihan na agad natin ito, no? Huwag po natin kakabisaduhin yung mga tanong, no? Pati yung mga sagot kasi hindi po yan, it's a big no po talaga. Intindihin po natin to kasi kapag inintindi po natin to, kahit na umabot pa po ng mga ilang buwan, ilang taon, maalala pa po natin to, no? Kasi pag kinabisado po natin to, mabilis lang po natin to makakalimutan. So, intindihin po natin yung tanong, intindihin po natin yung sagot, alamin kung paano yung takbo ng exam, no? Para yung utak natin hindi nalilito, no? Number 2, yung about naman sa math. Usually, sa entrance exam, no, yung sa math, medyo may hirap yan kasi academy yung pag-e-examan natin eh. Medyo mahirap yung mga tanong nila, yung formula na lalabas, no? So, dito sa math, kapag hindi mo alam yun, yung pinaka-foundation, kailangan kasi dito sa math, malalim yung pundasyon mo eh, no? Alam mo yung basic, dapat alam mo yung mga basic na formula, kung paano yung basic na method, yung mga Pythagoras theorem, dapat po alam niyan, no? Mag-back to basic po tayo, manghiram po tayo ng mga module ng mga kapatid po natin, ng mga nakababatang kapatid ng ating mga kaibigan. Alamin po natin yon. Or manood sa YouTube, marami pong mga ganyan. Back to basic po. Mag-back to basic po tayo para po unti-unti makaya po natin yung mga may hirap na sagot. Kasi yung math, kailangan talaga sa una pa lang alam mo na eh. Kasi kapag sa una pa lang hindi mo na alam, tuloy-tuloy, hindi mo na talaga siya malalaman, no? Hindi mo na siya maiintindihan, hindi mo na siya kayang sagutan. So, kailangan yung pundasyon natin sa math, no? Malalim. Para hindi tayo mahirapan. Number 3, sa reading comprehension naman po, magbasa po tayo. Magbasa po tayo ng magbasa hanggat sa yung utak nga natin po, masanay na lang. Kasi yung sa reading comprehension, usually, mahaba yung babasahin natin ito. Tapos, onti lang yung time na ibinigay sa atin. So, kailangan talaga natin pag-practice nito para sa kahit isang basahan lang, maintindihan na agad natin. Hindi naman natin pwede na kailangan 3 beses natin basahin ulit yun, no? Kapag dating na ng exam talaga. Kasi, doon pa lang talo na tayo. Talo na tayo sa oras. Oras ang atin kailangang habulin. So, hanggat sa may oras pa tayo, 3 buwan pa, magbasa na. Sanayin natin yung utak, practice, hanggat sa may oras pa tayo. Itigil na muna natin yung mga hindi naman natin kayo unlad na gawain, no? Katulad ng mga paglalaro, panonood ng mga movies. Focus muna tayo dito sa goal natin. Ano bang goal natin? Siyempre, goal natin makapasa, no? So, pag goal natin makapasa, kailangan meron tayong sakripisyo para makuha natin yon, no? So, basta tayo, practice, para yung utak natin masanay. Alam ko naman, busy tayo. May iba dyan na kahit na mag-exam, nag-aaral. College, senior high student, meron tayong mga gawain. Lalo na ngayon, napakahirap. Online na lahat, no? Online yung lesson, online yung pagsagot. So, dito kasi talaga, sa new normal natin, kailangan malakas tayo, no? Yung utak natin kaya makisabay.
So, dahil marami tayong mga gawain, paano natin isisingit yung pag-review natin para sa PNPA exam? So, ganito lang yan, no? Gumawa kayo ng time management nyo. I-time management nyo yung oras. Gumawa kayo ng schedule. Detail by detail dapat. So, sa gantong oras, dapat mag-exercise ako. Like, for example, ganito. Bigyan ko kayo ng tips, no? 5 to 8, exercise ako. Exercise. Jogging, exercise punta sa gym, no? Kasi, kapag nakapasa, no? Hindi tayo mabigla yung katawan natin. 5 to 8 a.m. ako. Ganun yung ginagawa ko. Pagdating naman ng 8 to 9, so, dun ako magbe-breakfast, no? Then, 9 to 10, dun ako magsasagot ng module ko sa school. 9 to 10, halimbawa lang to, pero 9 to 1 talaga ako nagsasagot ng module ko para sa ipapasa namin sa school. So, pagdating naman ng 1, usually 1 ako nagla-lunch. Yun lang, hanggat sa makarating ako ng dinner. Pagdating naman ng 9 p.m., dun na ako matutulog. Tapos, kinabukasan, gano'n naman, hanggat sa tuloy-tuloy lang. So, ayun, nasana yung katawan ko, nasana yung utak ko. Ganun lang. Sanayin nyo lang, practice. Sa una lang yan mahirap. Once na nag-step in ka na ng tuloy-tuloy, dun, madadalian ka na lang. So, huwag kayong hinto. Sa una lang yan mahirap. Sa una lang yan kayo masasaktan. No? Yun lang.